Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin medyo marami-rami po ito. Una po, ang utang ng Pilipinas ay pumalo na sa halos magsi 17 trillion pesos. Magtatatlong taon pa lang si PBBM. Grabe po, ang bilis po mangutang. Pero wala po tayong makita na mga malalaking proyekto. Wala talaga. As in wala. Puro ayuda lang ang ginagawa. Pangalawang pag-uusapan po natin, si Eden Santos, pinatalsik na po sa Malacanang press corps. At pinalitan po siya ng Net25 dahil po sa request ng PCO. Malamang siguro hindi na kinaya ni Claire Castro at umangal na. Umangal na po si Claire Castro. Dahil matitindi kasi yung mga tanong ni Eden Santos. At walang maisagot na maayos si Claire Castro. Kaya pinatanggal po, pinaalis. Parang na-ban. Ban po si Eden Santos. Ayan po ang pag-uusapan natin mamaya. Ano? At ikatlo nating pag-uusapan. Nako, ito matindi rin. Martin Romualdez may lalaban sa kanyang speakership. Sa pagka-speaker. May lalaban po. Pero ito po ay hindi pa kumpirmado. Ito ay kumbaga mga impormasyong galing sa mga kasamahan nating ano ba masasabihin natin dito? DDS vlogger or Duterte supporters. So, may mga impormasyon ito kaya na-post nila na mayroong lalaban kay Martin Romualdez. Pero, ito po ay galing sa Marcos. Sa aliado rin ng Marcos. Okay? At idadagdag na rin siguro natin yung usapang sabongero. Nako, yan po yung yan po yung laman ng balita. Okay, unahin na po natin si Eden Santos. Dito po meron po tayong sulat na nakita, kaya lang ang labo. Anyway, hindi ko na lang babasahin, no. Ikikwento ko na lang sa inyo yung buod, no. Ito po ay galing sa Office of the Presidential Communications Office. PCO Office, Presidential Communication Office, no? At sulat po ito sa Net25. So sulat ng PCO sa Net25 na nire-request nila ang Net25 na palitan si Eden Santos. Dahil daw si Eden Santos may mga rules kasi yung Malacanang press corps. May mga alituntunin na nalabag daw ni Eden Santos. Example po doon po sa, alam nyo yung photo ops ni PBBM, yung sinusunog niya yung mga droga. 'Di ba sa Marikina yata 'yon, saan ba 'yon? Nandoon yung mga press Malacanang press corps. Nandoon. Parang meron po yatang lugar ang mga press. So, parang doon lang sila dapat. Kaya lang parang lumapit yata si Eden Santos na gustong magtanong. Alam niyo po ganun naman ang ang mga press At kung lalo na kung may mainit na issue, ganun talaga hinahabol ng press yan At kung gusto namang sumagot ni PBBM, okay lang naman. Kung ayaw naman sumagot, okay lang din naman. Basta matanong siya ng media. Ganun talaga yung trabaho ng media. So, parang ganun daw yung nalabag ni Eden Santos na parang ang babaw lang naman ng dahilan. At parang nakikita natin na ginagawan lang ng dahilan. At hindi lang daw to isang beses nangyari. Kaya nagpadala ang PCO ng sulat sa pamunuan ng Net25. Ang Net25, ang may-ari niyan ay Iglesia ni Cristo. So, hinihiling, nire-request ng PCO na palitan na lang
si Eden Santos. So, goodbye Eden Santos. Siguro, hindi na siya sa ano. Kasi ang bawat media network, nag-a-assign yan ng isang reporter, journalist. Isa lang, saka isang cameraman siguro. So, tandem naman yung newscaster, reporter, saka cameraman, tandem yan eh. Bawat network, mayroon lang isa. No? Bawat, kunyari, ABS-CBN, yan, Net25. So, merong isa. Dahil nga, siguro hindi kinaya talaga ni Claire Castro, umaangal na si Claire Castro dahil ang mga top question yung tanong ni Eden Santos at nahihirapan talaga si Claire Castro. Kaya ni-request na palitan na lang. Pero ganito po yung nakikita natin. Ang gusto talaga nitong gobyernong ito, makontrol yung media. Dahil hindi nila makontrol ang Net25, and for sure, may inoper naman yan siguro. Inopera naman siguro yung Net25. Kaya lang, hindi nila nabili, kumbaga. Hindi nila nabili. Kaya, ayan, papalitan na lang daw si Eden Santos. At kung mapapansin natin sa mga susunod na press briefing ni Claire Castro, baka wala na si Eden Santos. So, totoo na nga na ito na nga yung sulat na ni-request na palitan si Eden Santos. Ganon siguro. Kapag hindi nila makontrol, gagawa ng paraan. Kaya grabe po itong pag meron silang gustong paalisin, patalsikin, hahanapan lang ng paraan. Mapapaalis nila. At hindi tayo magugulat kung sakaling itong Net25 matulad sa SMNI. Matindi na yon. Parang obvious na yon. Obvious na sinisikil na ang malayang pamamahayag pag ginawa nila sa Net25 yan. Obvious na yon. Anyway, punta na po tayo dito po sa utang. Utang po ng Pilipinas. Ito po, sa Google. Utang ng Pilipinas umakyat sa halos 17 trillion sa pagtatapos ng Mayo 2025. So Mayo pa yan Mayo. Nakatapos na ang June. Pero hindi pa yan baka may utang na naman yan sa June Pero hindi pa kumbaga na-audit. Ito na, July na tayo. Tumaas pa sa panibagong record high ang kabuuang utang ng Pilipinas na umabot sa 16.92 trillion. 16.9. Sa pagtatapos ng Mayo 2025 batay sa datos na inilabas ng Bureau of the Treasury. Yan po ang utang. Ito po yung Manila Bulletin Report. Philippine debt nears 17 trillion at end of May on higher domestic borrowings. Wow! Antindi. Parang parang gustong limasin talaga. Hindi pala limasin. Ito, umuutang na nga Kumbaga, wala nang malimas Di ba? Antindi, Grabe itong gobyernong ito. Parang yung opisina sa Maynila, yung kay Isko Moreno. Ito, titindi rin ni Lacuna. Nilimas din ang ang Maynila. Ayan ang inutang. Halos 10.2 billion. Ito po yung mga total cash advance. Ayan at mayroon pa silang cash advance daan-daang milyon 3 araw bago mag-eleksyon. At sa araw ng eleksyon, meron na naman pong kumbaga winidraw sa araw ng eleksyon. At hindi alam kung nasan napunta. Yun, ganun po ang nangyari sa Maynila. Matindi rin. Matindi rin po. Dito naman po sa gobyerno natin,
3 taon pa lang. Iniwan ni Tatay Digong ang utang ng Pilipinas ay 12 trillion. Meron naman tayong may dahilan naman si Pangulong Duterte kung bakit umutang ng malaki dahil sa pandemic at iba pa. Pero dito po, wala naman tayong pandemic, wala ring makitang proyekto, wala ring matibay na programa. Ang tindi. 3 taon pa lang. Ang nautang na ay humigot kumulang 5 trillion sa 3 taon. So, sa 2028, hindi imposibleng makautang ulit ng 5 trillion. Hindi imposible or mahigit pa. Mas mahigit pa. Wala namang problema, sabi naman ng iba, walang problema sa pag-uutang. Pero dapat yung inuutang mapupunta sa tamang pupuntahan. Mapunta sa maganda. Pero kung mapupunta lang sa bulsa, ay matindi. Grabe talaga. Grabe itong gobyerno talaga nito. Ngayon lang tayo naka-encounter ng ganitong administrasyon. Sobra. Okay. Puntahan na po natin dito po si Martin Romualdez. Mayroon pong post si Attorney Trixie. Ayan. At mayroon ding post si Ethel Pineda. Ito pong si Ethel Pineda, isa po itong commentator sa radyo at parang kung hindi ako nagkakamali, isang doktor po ito. Ito, basahin natin yung post ni Ethel Pineda. The 20th Congress of the Philippines is set to open on July 28, 2025. Congressman Duke Prasco of Cebu's 5th District has consistently stated that he is not interested in the House speakership. So si Duke Prasco, asawa po ng Secretary of Tourism si Prasco. However, his increasing visibility often accompanying the president in key engagement where incumbent Speaker Martin Romualdez is notably absent. Ang nakikita raw ngayon sa likod ni PBBM ay si Duke Prasco. Hindi po, parang madalas po ang absent ni Martin Romualdez. Yan Prasco further distanced himself from the current House leadership by refusing to sign the manifesto expressing support for Speaker Romualdez continued leadership. Dito po lumabas si Prasco, nag-post siya sa Facebook na sinasabi niya hindi siya pumirma sa manifesto ni Martin Romualdez. Yung kumbaga pinaikot ni Martin na sumusuporta pa. Kapag pumirma ka ron, sumusuporta ka pa kay Martin Romualdez. At ito nga yung post ni Duke Prasco na hindi siya pumirma. Alright? Bagamat tinatanggi ni Duke Prasco na wala siyang interes sa speakership, pero naaamoy ito ng iba, kagaya nito ni Ethel Pineda. Despite his public denial, these actions have fueled speculation. Is Congressman Piasco quietly positioning himself as a contender, and more importantly, does he know pose a serious challenge to Romualdez hold on the speakership? Dito naman po sa post ni Luminous Trixie Cruz, may mag-challenge kay Martin Romualdez sa House speakership and mukhang nanggagaling sa kampo ng Marcos. Family feud? Question mark? May alitan ba? Parang nababalita dati si Elisa Marcos at si Martin Romualdez ang nagsisigawan sa Malacanang. Parang yun ang parang yun ang nag-aaway. Si Marcos mukhang hindi pala away Mukhang takot 'Di ba? But
it isn't Toby Tiangco ha. Hindi raw si Toby Tiangco. Yung nakaraan na nag-iingay din yan dati, nakaraan. The challenge is coming from Cebu. Ito na nga yun. Taga Cebu po si Duke Prasco. So I had to admit, this is starting to shape up like a popcorn moment, but given Romualdez track record, the stuff of dystopian fiction, I'm of the anyone but Martin Camp right now. Sabi ni Trixie, kahit kanino okay siya. Wag lang kay Martin. Kasi naman pinahirapan sila nito dun sa Tricom, di ba? Talagang ginigipit itong mga vlogger. At si Attorney Trixie, dati po siyang nasa, ang tawag nito, press secretary. Dati po siyang nasa PCO. Okay? At alam natin, mayroon pang mga kilala yan doon na nandoon pa sa PCO. Mga staff na nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Maaring totoo ito, maaring hindi. So, hindi pa natin malalaman unless pagdating ng July 28. So, doon na yun magbobotohan. Parang hindi yata. Tama yata sa umaga. Tapos ang SONA yata ay sa bandang hapon, di ba? So, doon malalaman kung lalaban nga ba to si Duke Prasco. At kung siya ay, ang backer niya ay si Bongbong Marcos, maaring manalo ito. Maaring tablahin si Speaker. Bakit? Nasa pirma ni Bongbong Marcos ang budget. Kahit makinig sila kay Martin Romualdez, kahit iboto nila si Martin Romualdez, hindi rin kayo magkakaroon dahil ang may hawak ng ballpen ay si Marcos. Pag hindi niya pinirmahan, bito yan. Wala yung budget nyo na yan. So, sabi ni Trixie, kahit kanino na lang, kahit sino na lang, wag lang si Martin. Dahil mayroon na tayong experience dito sa tamba na to. So, itong si Ethel Pineda, isang radio commentator, pero familiar sa akin ang pangalan nito. Taga-media journalist siguro talaga ito. At at the same time, parang doktor. Okay? So, yan po ang ating balita. Tapos, pag-usapan lang natin sandali itong mga sabongero. Alam nyo, panahon pa yata ni Pangulong Duterte itong sabongero. Kasi naman, kaya naman nabalita ito dahil sa mga nawawala, may mga missing, no? Mga dinukot ng mga pulis. May CCTV pa yan mula sa sabungan, yung sasakyan na ginamit para itakas, para kidnapin yung mga sabongero. Natandaan ko yan Pero bakit bumalik na naman itong isyong ito na sabongero? At may lumabas lang na isang alias Totoy, parang alias Rene lang din siguro yan. Di ba? May lumabas lang na alias Totoy. Ayan, ano na? Kung umingay na yung issue na yan. Ang nakikita natin dito, si Atong ang sugal yan. Gaming ang negosyo ni Atong ang sugal. Walang iniwan kay Tebes. Kay Tebes po, sugal din. Doon sa lugar nila. Kay Atong ang sugal din. O ano? Ano ibig sabihin pag sugal? Pag sugal, may pera. Yan ang ibig sabihin yan. At siguro, bilyon ang pinag-uusapan dito. So, malakihan ito. Anong sinasabi mo, Jun? Ha? Parang pwedeng agawin yung negosyo mo. Akin na yung negosyo mo. Kumbaga, na yan, stable na yan, kumikita na Kesa naman, mag-uumpisa ako sa umpisa. Baka malugi ako. Yung sa'yo, kumikita na
pwedeng mangyari po yun. Pag napakulong itong si Atong Ang, kanila na. Sila na mag-ooperate ng kanila na yun. Madali, parang aagawin mo lang, di ba, yung negosyo. So, ang gagawin mo lang, hahanapan mo lang ito ng kung ano-ano para mapakulong mo. Ayun na. Yun lang po ang nakikita ko dyan eh. Ganon po yung kay Tebes, sugal din eh. Asa na si Tebes? Yan po ang ano. Kaya lang, parang mahihirapan sila kay Atong Ang. Dahil, mahirap patunayan. Dahil meron ka lang lumabas na alias Totoy. Diba? Na parang alias Rene lang. Okay. So, yan lang po. So, ngayon, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.